Bagong salta lamang si Miguel sa Hacienda Diamante. Na-assign siya bilang isang security guard upang magbantay ng isang malawak na bukirin sa parang. Katabi nito ay isang lumang bahay, at tuwina'y nirorondahan niya kasama ang asong si Bantay. Miguel, lintek na buhay ito, ang laki-laki ng bahay, wala namang nakatira. Mansyon na turingan mukhang gagamba, paniki, at multo lang ang namamahay. Sayang naman. Samantalang ako matagal ko ng pangarap magkaroon ng sariling bahay. Balang araw magkapagpatayo din ako ng ganito kalaking mansyon. Kahit anong mangyari gagawin ko ang lahat magkaroon lang ganito. Kasi hodang makipagbuno ako sa mga maligno at demonyo dito. Di ba Bantay magiging mayaman din ako balang araw? Magiging isang hasyendero at may-ari tayo ng mansyon at dinahamak kanyang alagang aso habang nakatanaw sa kawalan. Pinagmamasdan ang langit na unti-unti ng kinakain ng dilim. Isa na naman takip silim na lilipas at bukas magigising na naman sa katotohanan si Miguel na ang kanyang pangarap ay malabo niyang makakamit. Dumidilim unti-unti ang paligid tulad ng buhay niyang kakapurit lamang ang liwanag. Andap-andap tulad ng mga alitap-tap na umaaligid sa kanyang harapan. Bantay, Our. Umalulong bigla ang alagang aso ni Miguel nang sundan ang mga alitap-tap sa puno na nasa likod bahay. Tila may nakikitang anino ng mga nilalang ang aso sa malaking punong balete. Bahagyang kinukumutan ng hamog ang malalaking puno, kaya't hindi maaninag ang mga bagay na kumakaluskos sa likod nito. Nilamon ng hamog at nagila ang alagang aso sa puno na nakukublihan ng makapal na hamog. May mumunting tinig na naririnig si Miguel na nagmumula sa likod nito. Hagik-gik ng mga mumunting nilalang na tumawag sa kanyang pansin. Inaakit siya na pumasok sa makipot na lagusan sa pagitan ng mga naglalakihang ugat. Sa loob nito ay maraming mga kumikinang na kristal na humihikayat kay Miguel na pasukin ang loob ng makipot na yungib. Kayamanan ito. Iyan ang kagyat na pumasok sa malikot na isipan ni Miguel. Naakit siya ng husto sa mga kumikinang na bagay sa loob ng yungib. Tila napakaraming diamante pala sa loob nito. Miguel, jackpot. Yayaman na ako. Milyon-milyon ang halaga nito, tulad ng mga alahas na binabantayan kong pawn shop sa bayan. Walang pag-aatubiling pinasok ang munting maligno na kamasid sa kanyang likuran. Nabulag na si Miguel ng pagnanasa sa malaking kayamanan. Abot kamay lamang nito ang mga kumikinang, nagliliwanag at pulang-pulang diamante sa bungad ng yungib. Dagling hinablot ni Miguel ang malaking diamante, subalit dumikit dito ang kanyang kamay at biglang naglabasan ang mga mabalahibong ugat ng puno at pumulupot sa katawan ni Miguel. Pahigpit ng pahigpit and bigkis ng mga ugat hanggang sa tumilamsik ang dugo at napisak ang katawan ni Miguel. Ang puno pala ay isang sinaunang halaman na kumakain at sumisip-sip-sip ng dugo ng mga nilalang na lumalapit sa kanya. Isang gigantic carnivorous plant na nagkukubli sa puno ng balayte at ginagamit na bitag ang mga diamante upang hagikit na tila nagbunyi ang maririnig sa paligid. Nagsilabasan ang mga maligno ng mahiwagang puno at pinalibutan si Miguel habang ito ay tulala sa sindak. Manhid ang durog katawan sa toxins, sisinghap-singhap at hinahabol ang huling hininga. Ito ang eksenang tumapos sa buhay ni Miguel. Ang malagim na kamatayan ni Miguel ay nagdulot naman ng muling pagyabong ng mga natutuyot ng mga dahon ng mahiwagang puno. Dinilig ng dugo ni Miguel ang mga diamante sa paligid. Bumukadkad ang mga ito na tila mga bulaklak at naglabas ng kakaibang halimuyak. Mula kakaibang halimuyak nito humigop ng kakaibang espiritu o life force at nagbigay ng kakaibang hype sa mga maligno. Tuwina, isang alay pala ang kailangan ng mga maligno na bantay bahay ng mahiwagang puno upang mabuhay.